Ipinagpalit ang 10 taong katapatan sa isang gabi ng kaligayahan sa piling ng iba habang pinupuno ko ang kanilang mga bulsa ng ginto. Ang puso ko naman ay pinuno nila ng mga saksak ng pagtataksil. Akala ni Marco, ako ang kaniyang tuntungan. Ngunit hindi niya alam na ako ang kaniyang magiging huling hantungan. Handa ka na bang makita ang reynang muling babangon mula sa abo ng kaniyang nawasak na buhay? Paano nga ba maghiganti ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kaniyang dangal? Huwag kang mag-alala, Clarissa. Pipirmahan niya ang dokumentong ito nang walang maraming tanong. Wala naman siyang ibang matatakbuhan, kundi ang bahay na ito at ang mga bisig ko. Ang boses na yon, ang boses ni Marco na dati ay tila musika sa aking pandinig, ay naging tila isang matalim na kutsilyong unti-unting humahati sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kaniyang silid-aklatan. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang madilim na pasilyo ng aming mansyon ay naging tila isang masukal na kakahuyan kung saan ako ay nawawala at nag-iisa. Grabe ka naman, Marco. Baka naman mahal ka pa rin ni Isabel. Look at this house. Look at your life. Lahat ng ito ay galing sa kanya, di ba? Narinig ko ang mahinang tawa ni Clarissa, ang pinsan kong itinuring kong kapatid, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim at pangarap. Ang kaniyang boses ay puno ng mapait na tamis, isang uri ng panunuya na hindi ko akalaing kaya niyang bitawan laban sa akin. Mahal, baka ang ibig mong sabihin ay obligasyon. Clarissa, nakakasawa na ang pagiging perpekto niya. Look at her hands, so rough. Para akong humahawak ng liha tuwing hahawakan ko siya. She's so dry and boring. Masyado siyang abala sa pagiging CEO, kaya nakalimutan na niyang maging babae. Ikaw ang kailangan ko. Ang kondo sa Makati ay magiging atin. Kailangan ko lang mailipat ang mga pondo mula sa kumpanya bago niya mapansin ang mga butas sa audit. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang scarf na asul, gawa sa pinakamahusay na lana na personal kong pinili. Ilang gabi ko itong pinagpuyatan. Bawat hibla ay hinabi ko nang may kasamang panalangin at pagmamahal dahil alam kong madalas siyang giniginaw sa kaniyang opisina kapag sumasapit ang madaling araw. Ang bawat pagtusok ng karayom ay isang pangako ng katapatan, isang simbolo ng aking pag-aalaga na ngayon ay tila naging isang malaking biro. Ang aking mga daliri na tinawag niyang magaspang na parang papel de liha ay nanginginig ng labis. Ang mga kalyo sa aking palad ay bunga ng 10 taong pakikipaglaban sa mundo ng negosyo para lamang mabigyan siya ng buhay na akala ko ay nararapat sa kanya. Ang bawat sugat at pagod na tiniis ko upang itaguyod ang kumpanya ng aking ama ay naging basura na lamang sa kanyang mga mata dahil lamang sa paghahanap niya ng panandaliang init sa ibang kandungan. Unti-unting bumitaw ang aking mga daliri sa hawak na scarf. Ang malambot na tela ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Isang pagbagsak na walang tunog, ngunit nagdulot ng isang malakas na pagkabasag sa loob ng aking dibdib. Ang aking puso, na dati ay puno ng init, ay tila binalot ng makapal na yelo. Ang bawat tibok nito ay nagdudulot ng hapdi, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang salita. Naramdaman ko ang pagbara ng kung ano sa aking lalamunan, isang iyak na pilit kong ikinukulong dahil ayaw kong malaman nila na narito ako. Ang aking paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa dilim na unti-unting lumalamon sa aking mundo. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng gabi na hindi ako natulog, para masiguradong ligtas ang kaniyang kinabukasan, ay nauwi lang sa isang planong pagnanakaw at pagtataksil. Tumingin ako sa aking mga kamay sa gitna ng kadiliman. Ang mga kamay na ito ang nagbuhat sa kaniya mula sa putikan. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng kaniyang mga pawis noong wala pa siyang pangalan. Ngunit ngayon,
Ang mga kamay ring ito, ang tanging saksi sa aking pag-iisa, ang bawat guhit sa aking palad, ay tila naging mga mapait na paalala ng aking katangahan. Heto na ba ang hantungan ng lahat? Ang aking katapatan ba ay naging tiket lamang para sa aking sariling pagkawasak? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng ngalon na hinarap ko upang manatiling matatag ang aming tahanan, bakit sa huli ay ako pa ang kailangang malunod sa sarili kong pagmamahal? Tumalikod ako ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Hindi ko kailangan ng paliwanag dahil ang katahimikan ng gabi ay sapat na upang isigaw ang katotohanan. Habang papalayo ako sa pintuang yon, isang pangako ang nabuo sa gitna ng aking pighati. Ang bawat hibla ng pag-ibig na ibinigay ko ay unti-unti nang nagiging abo. At mula sa mga abong ito, sisiguraduhin kong wala silang matatagpuan kundi ang lamig ng aking pagbabalik. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 10 taon ng pag-aalay ng aking buhay, ang halaga ko ba sa kanya ay kasing mura lang ng isang pirasong papel na pwedeng itapon at palitan kapag wala ng pakinabang? Pagsapit ng umaga, ang liwanag na pumapasok sa aming bintana ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala ng katotohanang kailangan kong harapin. Tumingin ako sa salamin at maingat na inayos ang aking mukha. Naglagay ako ng kolorete sa aking mga labi upang itago ang kanilang panginginig. At tinuwid ko ang aking likod na tila isang reynang handang humarap sa kanyang kamatayan. Ang bawat haplos ng pulbos sa aking pisngi ay tila paglalagay ng isang bakal na maskara. Isang maskara ng katatagan na walang sino man ang pwedeng makakita ng lamat. Bumaba ako sa kusina at sinimulan ang aking nakasanayang gawain. Inihanda ko ang sinangag. Ang amoy ng bawang na nagpiprito ay pumuno sa silid. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay walang lasa. Ang bawat paggalaw ko ay tila kontrolado ng isang makina. Habang inilalagay ko ang mga plato sa mesa, naririnig ko ang marahang pagtama ng mga porselana. Isang tunog na dati ay nagpapahiwatig ng katahimikan ng isang tahanan, ngunit ngayon ay tila hudyat ng isang papalapit na digmaan. Isabel, bakit ba ang tagal ng almusal? Gutom na ako. At nako, ang aga-aga ay bakit ganyan ang itsura mo? Masyado kang seryoso. Kaya siguro hindi ka na magustuhan ni Marco. Ang boses ni Mommy Aurora, ang aking biyenan, ay tila isang matalas na huni na bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok siya sa silid kainan na suot ang kanyang mamahaling silk robe na ako rin naman ang bumili. Umupo siya sa kabisera na tila siya ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa mesa, naghahanap ng anumang pagkakamali na maaari niyang punahin. Pasensya na po, Mommy. Marami lang po akong iniisip para sa board meeting mamaya. Heto na po ang kape niyo, mainit pa yan. Inilapag ko ang tasa sa kanyang harap nang may matinding pag-iingat. Tiningnan niya ako nang mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghatol. Alam mo, Isabel, dapat ay magpasalamat ka at matiyaga si Marco sa'yo. Isang dekada na kayong kasal, pero hanggang ngayon, isa lang ang anak niyo. Paano na ang legacy ng pamilya namin? You are so focused on that company, nakakalimutan mo na ang tungkulin mo bilang asawa. Huwag kang magtataka kung balang araw ay humanap siya ng iba na mas bibigyan siya ng atensyon. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga patak ng asido sa aking sugatang puso. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na ang anak niyang itinatangi ay kasalukuyang ninanakawan ako, hindi lang ng pera, kundi ng dangal. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Pinilit kong lunukin ang pait at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata.
Nga pala, Isabel, I saw this beautiful diamond necklace sa mall kahapon. It's perfect for the upcoming charity gala. Alam ko namang maliit na bagay lang yon sa budget mo, di ba? Marcos said he's busy, kaya ikaw na lang ang bahala. Kinuha ko ang aking checkbook mula sa aking bag. Ang bawat paggalaw ng aking pluma sa ibabaw ng papel ay tila isang ritual ng pagpapakawala. Isinulat ko ang halagang kailangan niya, isang halagang sapat na upang pakainin ang isang buong barangay sa loob ng isang buwan. Inabot ko sa kanya ang tseke ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa kasakiman. Ang kanyang dating mapait na mukha ay biglang nagliwanag ng isang pekeng tamis. Salamat, Isabel. You're really a good daughter-in-law. Minsan lang naman ako humiling at para naman ito sa imahe ng pamilya natin. Imahe, katapatan, utang na loob. Ang mga salitang ito ay tila mga tanikalang nakapulupot sa aking leeg. Pinanood ko siyang masayang itago ang tseke habang sa loob ko ay unti-unti nang nabubuo ang isang plano. Ang bawat sentimo na ibinibigay ko sa kanila ngayon ay magiging bahagi ng kanilang huling hapunan. Hindi nila alam na ang bawat luho na tinatamasa nila ay binabayaran ko na ng aking huling pasensya. Tumayo ako at kinuha ang aking gamit. Kailangan ko na pong umalis, Mami. Marami pa akong dapat ayusin sa opisina. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, ang hangin sa labas ay tila humahaplos sa aking balat. Nagdadala ng isang uri ng kalayaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pumasok ako sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Sa loob ng katahimikang yon, naramdaman ko ang bigat ng aking sariling paghinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang martsa. Biglang naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Ang screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Sa loob ng ilang sandali, nag-alangan akong sagutin ito, ngunit may isang bahagi ng aking pagkatao ang nagsasabing ito na ang simula. Hello? Ma'am Isabel, ito po ang tamtuto ninyo. Nahanap ko na ang hinahanap nyo sa bangko. Mayroon po siyang tinatagong account na hindi nakapangalan sa inyo o sa kumpanya. Ngunit hindi lang yun, ma'am. Marami pa kaming nakitang mga transaksyon na tiyak na ikagugulat ninyo. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Ngunit para sa akin, bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa aking huling depensa. Hinawakan ko ang manibela nang mahigpit hanggang sa dumanas ang sakit sa aking mga kasukasuan. Ang aking puso ay tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na kumakawala, ngunit walang mapuntahan. Sige, ipadala mo ang lahat ng dokumento sa aking pribadong email. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, kahit ang mga tauhan ko sa opisina. Ako mismo ang titingin sa lahat ng iyan. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa kalsada. Ang paligid ay puno ng mga taong nagmamadali, mga sasakyang naguunahan, at mga buhay na tila walang pakialam sa aking pighati. Sa loob ng aking sasakyan, ang lamig ng aircon ay humahaplos sa aking balat. Ngunit ang apoy ng galit at sakit sa loob ng aking dibdib ay hindi kailanman mapapatay ng anumang ginaw. Naalala ko ang mga gabi na sinasabi ni Marco na kailangan niyang mag-overtime. Ang mga gabi na hinahatiran ko pa siya ng mainit na kape sa kaniyang opisina, tinitingnan ang kaniyang muka na akala ko ay pagod sa trabaho. Iyon pala ay pagod sa pagtatago ng mga lihim. Ang bawat halik niya sa aking noo bago matulog ay tila naging isang mapait na lason na unti-unting kumakalat sa aking buong pagkatao. Ganito ba ang kapalit ng pagtitiwala? Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko ay ginagamit niya para sa kanyang sariling kaligayahan kasama ang ibang babae. Ang bawat pangarap na binuo namin ay naging isang malaking kasinungalingan na siya mismo ang gumawa at sumira. Pinaandar ko ang sasakyan ng may mabigat na kalooban. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglapit sa isang katotohanang hindi ko na matatatakasan.
Hindi na ako ang dating Isabel na bulag sa pag-ibig. Ang bawat patak ng pawis at luha na ibinigay ko para sa pamilyang ito ay magsisilbing pundasyon ng aking pagbangon. Pagdating ko sa opisina, ang lahat ay bumabati sa akin ng may paggalang, ngunit alam ko na sa likod ng mga ngiting iyon ay ang mga matang nagmamasid. Pumasok ako sa aking silid at agad na binuksan ang aking laptop. Doon, sa gitna ng liwanag ng screen, ay nakita ko ang mga numerong hindi nagsisinungaling. Ang mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng libo-libong dolyar na nawawala sa kumpanya at napupunta sa isang lihim na account sa ibang bansa. Ngunit may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Isang dokumento na hindi ko inaasahan. Isang piraso ng impormasyon na nagpabago sa aking buong perspektibo tungkol sa kung gaano kalalim ang pagtataksil ni Marco. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa screen, tila hindi makapaniwala sa aking nababasa. Marco, hindi mo lang pala ako ninanakawan ng pera. Pati ang kaisa-isang bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. Pati ba naman yon? Ang aking hininga ay naging mababaw. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang tinititigan ko ang dokumentong nagsasabing ang lupang kinalalagyan ng aming ancestral home ay kasalukuyang ginagamit bilang collateral para sa isang malaking utang na hindi ko kailanman nilagdaan. Ang marahang pagbukas ng pintuan ng aking opisina ay nagdala ng isang pamilyar ngunit nakasusulasok na halimuyak. Iyon ang amoy ng mabulaklak na pabango na tila lason na dahan-dahang kumakapit sa bawat sulok ng silid. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila isang paglapastangan sa aking pribadong espasyo. Ate Isabel, you look so tired. Masyado mo namang pinapagod ang sarili mo rito sa kumpanya. You should take a break. Alam mo namang nandito lang kami ni Marco para tulungan ka. Humarap ako sa kanya ng may pilit na ngiti. Si Clarissa, ang pinsan kong itinuring kong tunay na kapatid, ay nakatayo sa aking harapan. Suot niya ang isang kulay rosas na bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang uri ng kagalakang alam kong hindi para sa akin. Ang kaniyang katamisan ay tila isang asukal na ibinalot sa isang matalim na patalim. Salamat sa pag-aalala, Clarissa. Marami lang talagang kailangang tapusin bago ang quarterly audit. Alam mo naman, ang kumpanya ang nagpapatakbo sa ating lahat. Inilapag niya ang isang maliit na paper bag sa ibabaw ng aking mesa. Oh, I almost forgot. I have a little something for you. Nakita ko itong bagong perfume sa mall kanina. It's limited edition, ate. Naisip ko agad na bagay ito sa'yo para naman mabawasan ang stress mo. Kinuha ko ang bote mula sa loob ng bag. Sa sandaling buksan ko ang takip nito, ang amoy na lumabas ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Ito ang parehong amoy na naramdaman ko sa polo ni Marco noong isang gabi. Ang parehong amoy na kasing lagkit ng kanilang mga kasinungalingan. Tiningnan ko si Clarissa at nakita ko ang isang mapanuyang kislap sa kaniyang mga mata. Tila sinusuri niya kung mapapansin ko ang kaniyang munting laro. Ang bango, Clarissa. Maraming salamat. It's very familiar. Ngumiti siya ng mas matamis. Isang ngiting tila nagdiriwang sa kaniyang akalang tagumpay. I'm glad you like it, ate. Sige na, mauna na ako. May lakad pa kasi ako and I don't want to be late. Ingat ka palagi, ha? Pinanood ko siyang lumabas ng pinto. Ang kanyang bawat indayog ay tila isang pangungutya sa aking pagkatao. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan kong ibinalik ang bote sa paper bag at inilagay ito sa pinakailalim ng aking drawer. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit na pilit kong ikinukulong. Ang pagtataksil ay mas masakit kapag nanggaling sa taong pinahalagahan mo, sa taong binigyan mo ng lahat, ngunit ang ibinalik ay isang saksak sa likuran.
Lumipas ang mga oras at ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa lungsod. Umuwi ako sa bahay na tila isang anino. Ang mansyon na dati ay puno ng pangarap ay naging tila isang malaking libingan ng aking mga alaala. Pumasok ako nang walang anumang ingay. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa sahig. Habang papunta ako sa aking silid, napansin ko ang isang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa aking silid-aklatan. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit. Ang aking hininga ay pinigil ko upang hindi makalikha ng anumang tunog. Sa loob, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa aking mesa. Ang mesa kung saan ako gumagawa ng mga mahahalagang desisyon para sa aming kinabukasan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tumpok ng mga dokumento. May hawak siyang pluma at dahan-dahang nilalagdaan ang bawat pahina. Ang bawat pag-ikot ng pluma sa papel ay tila isang huling hatol sa aking buhay. Sumilip ako ng mas maigi at nakita ko ang pamagat ng dokumento. Deed of Absolute Sale and Transfer of Assets. Ang aking mga ari-arian, ang mga lupang iniwan ng aking ama, ang bawat bahagi ng aking pinaghirapan ay unti-unti niyang inililipat sa ilalim ng kaniyang pangalan at sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang ginagawa niya ay isang ordinaryong transaksyon lamang? Naramdaman ko ang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa patungo sa aking puso. Doon, sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, nahanap ko ang huling piraso ng aking pagkatao na dati ay puno ng pag-ibig. Ngayon, wala na itong natira, kundi ang isang matigas na bato. Ang bawat pirma niya ay isang pako sa krus na aking papasanin, ngunit sisiguraduhin kong sa huli, siya ang maiiwang nakapako sa kanyang sariling kasakiman. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang bawat kasinungalingang iginuguhit mo sa papel na yan, Marco? Hindi mo ba alam na bawat pirma mo ay isang hakbang patungo sa sarili mong bangin? Ang bawat piraso ng impormasyon na hawak ko ay tila mga piyesa sa isang laro ng chess na ako na ang nagdidikta. Sa loob ng maraming taon, naging tagapagmasid lamang ako, hinahayaan si Marco na maghari-harian sa ilalim ng aking anino. Ngunit ngayon, ang aninong yon ay magiging isang malawak na bitag na dahan-dahang lalamon sa kanyang kasakiman. Pumasok si Marco sa aking opisina nang may malawak na ngiti. Ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili na akala mo ay siya ang nagpundar ng bawat semento ng gusaling ito. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango, ang amoy ng tagumpay na ninakaw niya mula sa aking mga paghihirap. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi, isang halik na tila pagdampi ng isang malamig na balat ng ahas. "Good morning, Honorable. You summoned me." Sabi ng secretary mo, "May mahalaga kang sasabihin. Is it about the expansion project?" Tumingin ako sa kanya. Pinilit kong huwag ipakita ang anumang bakas ng pandidiri sa aking mga mata. Iniabot ko sa kanya ang isang folder na may kulay gintong tatak. Ito ang Metro South Expansion Project, isang proyektong mukhang napakalaki at puno ng pangako. Ngunit sa katotohanan ay binuo ko ito nang may mga butas na siya lamang ang makakaalam kung paano pasukin at doon siya mahuhulog. Congratulations, Marco. I decided to promote you as the executive director of this project. Ikaw ang magiging mukha ng Metro South. Lahat ng desisyon, lahat ng pirma, at lahat ng pondo ay dadaan sa'yo. I want you to have the legacy you've always wanted. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, tila hindi makapaniwala sa swerteng bumagsak sa kanyang kandungan. Hinawakan niya ang folder nang mas mahigpit pa kaysa sa paghawak niya sa aking kamay. Sa sandaling iyon, alam ko na ang kanyang utak ay abala na sa pagkalkula kung magkano ang maaari niyang makuha
mula rito para sa kanila ni Clarissa. Talaga, Isabel? Thank you. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. I won't let you down, Hon. I'll make sure na ito ang magiging pinakamalaking project ng Dizon Group. You're the best wife ever. Best wife. Ang mga salitang yon ay tila isang mapait na biro na narinig ko na ng paulit-ulit. Pinanood ko siyang maupo sa harap ko at simulan ang paglipat ng mga pahina. Inabot ko sa kanya ang isang pluma, ang plumang iniwan sa akin ng aking ama. Sa aking isipan, humihingi ako ng tawad sa aking tatay dahil hahayaan kong madumihan ng mga kamay ni Marco ang kanyang alaala. Ngunit alam kong ito lamang ang paraan upang tuluyang malinis ang aming pangalan. Kailangan mo lang pirmahan ang mga initial authorization forms na ito, Marco. Once signed, the funds will be transferred to the project's account under your sole management. Sabi ko naman sa'yo, I trust you completely. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat pag-ikot ng tinta ay tila pagguhit ng sarili niyang hatol. Habang pinapanood ko ang kaniyang bawat pirma, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking loob. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na pagguho. Ang bawat pahinang kaniyang nilalagdaan ay isang pako na unti-unting isinasara ang kaniyang sariling kabaong. Nang matapos siya, tumayo siya at muli akong niyakap. Naramdaman ko ang kaniyang mabilis na tibok ng puso, ang tibok ng isang taong akala ay nanalo na sa loterya. Ngunit sa likod ng kaniyang balikat, ang aking paningin ay nakatuon sa isang maliit na frame ng aming pamilya na nasa ibabaw ng aking mesa. Nandoon ang aming anak na si Mia, nakangiti at walang kamalay-malay. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Palabas na si Marco ng pinto nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa kagalakan ay naging pagkabalisa. Maingat niyang tiningnan ang screen at mabilis na itinago ang telepono sa kanyang bulsa. Hon, I need to go. May biglang emergency meeting lang ako sa site. I'll see you at dinner, okay? I love you. I love you too, Marco. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan siyang makalabas. Alam ko kung sino ang tumatawag. Alam ko ang bawat kilos nila. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ko ang aking sariling telepono at tiningnan ang mensahe mula sa aking tauhan na nagbabantay sa kanila. Nakita ko ang isang larawan ni Clarissa na naghihintay sa parking lot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang nakikipag-usap sa telepon. Ang bawat pixel sa screen ng aking telepono ay tila mga saksi sa isang lihim na digmaang matagal ko nang nararamdaman. Sa larawang ipinadala ng aking tauhan, malinaw ang bawat guhit ng galit sa mukha ni Clarissa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagkunwaring lambing, ay tila nagnininga sa inggit habang hinihintay si Marco sa lilim ng parking lot. Hindi na siya makapaghintay. Ang kanyang kasabikan na makuha ang lahat ng sa akin ay unti-unti nang bumabali sa kanyang pasensya. Naramdaman ko ang muling pag-ugong ng aking kagamitan sa ibabaw ng mesa, hudyat ng isang bagong ulat. Isang audio recording ang ipinadala sa akin. Pinindot ko ang play at hinayaang punuin ng kanilang mga boses ang malamig na hangin ng aking opisina. Marco, hanggang kailan? Pagod na akong magtago sa dilim. Sabi mo, once na pirmahan niya ang documents, tayo na ang bahala sa lahat. Bakit kailangan mo pa siyang yakapin at halikan sa harap ko? Nasusuka ako sa tuwing nakikita kitang nagpapanggap na mabuting asawa sa kanya. Ang boses ni Clarissa ay matalim, puno ng puot na hindi na kayang ikubli ng anumang ganda. Naririnig ko rin ang boses ni Marco, ang kanyang marahang pagpapakalma na tila isang amo ng isang takot na bata. Clarissa, please, konting tiis na lang. Hawak ko na ang Metro South Project. This is it. Ang pondong ito ang magbibigay sa atin ng buhay na pinangarap natin sa ibang bansa. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Baka masira ang lahat. Konting acting lang para hindi siya maghinala ay. You know, Isabel,
She's smart, but she's blinded by her love for me. Blinded by love. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa aking pandinig. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang dating hapdi ng pagkabigo, kundi ang lamig ng isang pusong tuluyan ng naging yelo. Akala nila ay hawak nila ang aking kahinaan, ngunit hindi nila alam na ang pag-ibig na kailanman ay hindi nila naintindihan ay siya ring magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Pinatay ko ang recording at tumayo patungo sa malawak na bintana ng aking opisina. Mula rito, ang mga tao sa ibaba ay tila mga maliliit na langgam na nagkukumahog sa kanilang mga buhay. Napatingin ako sa langit na unti-unti nang nilalamon ng madilim na ulap. Ang bawat paghampas ng hangin sa makapal na salamin ay tila babala ng isang malakas na unos. Mali ka, Marco. Hindi ako bulag. Ang bawat yakap at halik na ibinigay mo ay tila mga tatak ng pagtataksil na kailanman ay hindi ko makakalimutan. At ikaw, Clarissa, ang iyong kawalan ng pasensya, ang magiging pinakamalaking butas sa inyong mga plano. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, biglang pumasok ang aking sekretary na may dalang isang puting sobre. Ang kanyang mukha ay balisa. Tila may dalang balitang hindi niya alam kung paano sasabihin. Ma'am Isabel, may nag-iwan po nito sa front desk. Para sa inyo raw po talaga ito. Ang sabi ng messenger, galing daw po ito sa isang legal office pero walang nakalagay na pangalan ng sender. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Ang texture ng papel ay magaspang sa aking mga daliri. Binuksan ko ito nang may matinding kaba sa aking dibdib. Sa loob, hindi mga dokumento ng kumpanya ang aking nakita. Isang piraso ng papel ang nandoon. May mga salitang isinulat gamit ang pulang tinta na tila dugo. Kung akala mo ay ikaw lang ang may hawak sa leeg ni Marco, nagkakamali ka. Huwag kang masyadong kampante sa iyong trono, Isabel. Dahil bukas, ang lahat ng itinatago mo para kay Mia ay maaaring mawala sa isang iglap. Nabitawan ko ang papel. Ang aking hininga ay tila naputol habang ang pangalan ng aking anak ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang kaniyang inosenteng mukha, ang tanging liwanag sa aking madilim na mundo. Sino ang may gawa nito? Si Clarissa ba? Sa kanyang selos o may iba pang mas malalim na kaaway na nagmamasid sa dilim? Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pera at kumpanya. Ngayon, ang buhay na kaisa-isang mahalaga sa akin ay kabilang na sa itinataya sa maduming sugal na ito. Ang bawat hakbang ko sa mga pasilyo ng aming ancestral home sa Forbes Park ay tila paglalakad sa isang museo ng mga alaala. Ang amoy ng lumang kahoy at ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay nagdala sa akin pabalik sa isang panahon na puno pa ng pag-asa. Huminto ako sa harap ng isang malaking painting ng aking ama, si Don Roberto. Ang kaniyang mga mata ay tila nakamasid sa akin, puno ng dangal at katatagan. Tila bumalik ang aking gunita, 20 taon na ang nakalilipas. Tandang-tanda ko pa ang gabing iyon nang iuwi ni Papa si Marco sa aming tahanan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na awitin habang nakatayo ang isang batang lalaki sa gitna ng aming sala. Basang-basa siya, nanginginig sa ginaw, at ang kanyang mga suot ay punong-puno ng mantsa ng putik. Si Marco ay anak ng isa sa mga dating tauhan ni Papa na pumanaw sa isang aksidente. Sa halip na pabayaan, binuksan ni Papa ang aming pintuan at ang kanyang puso. Pinag-aral siya ni Papa sa pinakamahusay na universidad, binihisan ng pinakamahal na tela, at itinuring na parang sariling dugo. Isabel, alagaan mo si Marco, ang huling bilin ni Papa bago siya pumanaw. Siya ang magiging katuwang mo sa pagpapatakbo ng ating pangarap. Pinaniwalaan ko ang bawat salitang iyon. Ang aking utang na loob sa pangarap ni Papa ang naging tanikala na naggapos sa akin kay Marco sa loob ng 10 taon. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mga boses na nagmumula sa hardin.
Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, nagtatago sa likod ng makapal na kurtina. Doon, sa ilalim ng puno ng nara na itinanim pa ni Papa, nakita ko si Marco at Clarissa. May hawak silang baso ng alak at ang kanilang mga tawa ay tila mga matatalim na tunog na bumabasag sa katahimikan ng aking santuaryo. Seriously, Marco? Dito ka talaga pinalaki ng matandang yon? It looks like a prison cell of tradition. Nakakasakal ang amoy ng luma rito. Just like your wife. Narinig ko ang pag-ismid ni Clarissa habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Humilig si Marcos sa kanya at humigop ng alak bago sumagot sa boses na puno ng pagmamataas. Huwag mo nang ipaalala, Clarissa. Roberto was a dictator. He gave me everything, yes. But he made sure I felt like a servant every single day. Akala niya ay habang buhay akong tatanaw ng utang na loob sa kanya. Little did he know, gagamitin ko ang bawat sentimong ibinigay niya para tuluyang burahin ang pangalan ng mga Dizon. Once the Metro South project is done, this house will be history. Gigibain ko ito at itatayo ang pinapangarap nating hotel. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga saksak sa aking likuran. Ang kaniyang kawalan ng pagtanaw ng utang na loob ay mas masakit pa sa kaniyang pagtataksil. Ang taong pinakain, binihisan, at minahal ng aking pamilya ay siya ring taong nagnanais na sunugin ang aming kasaysayan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Umalis ako sa bintana at mabilis na naglakad patungo sa silid-aklatan ni Papa. May isang hinalang nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Binuksan ko ang lihim na vault sa likod ng mga libro. Isang vault na tanging kami lang ni Papa ang nakakaalam. Ngunit laking gulat ko nang makitang bahagyang nakabukas ang pintuan nito. May mga gasgas sa gilid ng bakal. Tila pilit itong binuksan ng isang taong walang susi. Sa loob, hinalughog ko ang mga dokumento. Doon, nahanap ko ang isang folder na may pangalan ng aking anak, si Mia. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga daliri. Ang aking hininga ay tila naputol nang makita ko ang mga papeles ng pautang mula sa mga hindi kilalang organisasyon sa labas ng bansa. Ang mga dokumentong ito ay nagsasabing si Mia ang aking 8 taong gulang na anak, ang ginawang primary guarantor para sa mga bilyon-bilyong pisong utang na ginamit ni Marco sa kaniyang mga ilegal na transaksyon. Ang kaniyang pirma, ang mapanlinlang na pirma ni Marco, ay nandoon sa tabi ng pangalan ng aming anak. Sa ilalim ng batas, kung sakaling bumagsak ang mga negosyong ito, si Mia ang papasan ng lahat ng utang na ito sa kaniyang paglaki. Maari siyang mawalan ng kinabukasan, maari siyang makulong, o mas malala pa, maari siyang tugisin ng mga taong pinagkakautangan ni Marco. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang mga papel ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang isang uri ng hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang aking dibdib. Paano nagawang itaya ng isang ama ang sarili niyang anak para sa kaniyang kasakiman? Paano naging ganito kademonyo ang lalaking minahal ko? Ang bawat sakripisyo ko para sa pamilyang ito ay naging isang malaking pagkakamali. Akala ko ay ako lang ang biktima, ngunit pati ang inosenteng buhay ni Mia ay isinugal niya sa kaniyang maduming laro. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking pagiging asawa ay tuluyan ng namatay. Wala nang natira kundi ang isang ina na handang pumatay para protektahan ang kaniyang anak. Marco, nilapastangan mo ang alaala ni Papa, ninakawan mo ako ng dangal, at ngayon, ang anak natin ang isinasakripisyo mo. Ngunit tandaan mo ito, ang bawat luhang dumadaloy sa aking mga pisngi ngayon ay magiging lason na unti-unting papatay sa bawat pangarap mo. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumitaw sa sahig, papalapit sa kinalalagyan ko. Ang mahinang pag-ikot ng siradura ng pinto ay tila isang babala
na nagpabalik sa akin sa malupit na realidad. Mabilis kong isinilid ang folder sa ilalim ng mga lumang ledger sa pinakamababang bahagi ng istante, kasabay ng pagsara ng vault sa likod ng mga aklat. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng aking dibdib. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling tila isang kalmado at malalim na dagat. Hon, anong ginagawa mo rito sa dilim? Kanina pa kita hinahanap sa taas. Ang boses ni Marco ay muling pumuno sa silid. Bit-bit ang amoy ng alak at ang kasinungalingang palagi niyang suot. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kaniyang anino ay tila isang malaking halimaw na nakalubog sa dilim. Pilit kong kinalma ang aking paghinga bago humarap sa kanya. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay naninigas sa galit, ngunit ang aking tinig ay nanatiling malambot at matatag. Wala lang, Marco. Namimiss ko lang si Papa. Minsan, mas madaling mag-isip dito sa silid-aklatan niya. Parang nandito pa rin siya, nagbabantay. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata nang banggitin ko ang aking ama. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na tila isang magnanakaw na natatakot mahuli. Hinawakan niya ang aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngunit ngayon ay tila malamig na yelo na gumagapang sa aking balat. Alam mo namang ayaw kong nakikita kang malungkot, di ba? Anyway, Hon, may itatanong lang sana ako. I was looking for the corporate seal, iyong dry seal ni Papa mo na ginagamit natin sa mga major contracts. I need it for the Metro South initial paperwork. Hindi ko kasi mahanap sa vault sa opisina. Ang kaniyang tinig ay tila nanginginig ng bahagya, isang senyales na ang kaniyang desperasyon ay unti-unti nang lumalabas. Tiningnan ko siya nang diretso sa mga mata. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya. Ngunit wala akong nakita, kundi ang kislap ng kasakiman. Alam ko kung bakit niya kailangan ang seal na iyon. Kailangan niya itong gamitin upang gawing opisyal ang pagnanakaw sa mga ari-arian ni Mia. Iyong seal. Inilipat ko yon sa aking personal na safe, Marco. Sa dami ng nangyayari sa kumpanya, gusto ko siguradong ligtas ang pinakaimportanteng simbolo ng legacy ni Papa. Bakit kailangan mo na ba agad? Pwede naman nating pirmahan yan sa Lunes, kasabay ng audit team. Ang salitang audit ay tila isang malakas na kulog na nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Nakita ko ang butil ng pawis na dahan-dahang gumulog mula sa kanyang sentido. Kahit na ang silid ay balot ng lamig ng gabi. Ang kanyang mga daliri sa aking balikat ay tila humigpit ng bahagya bago niya ito binitawan. Audit? I thought we agreed na next month pa yon. Hon, masyado tayong maraming ginagawa sa Metro South. Baka madistract lang ang team kung papasok na agad ang mga auditors. Let's push it back, okay? Ngumiti ako sa kanya. Isang ngangiting tila isang matalim na kutsilyong nakatago sa pilus. Hindi na pwede, Marco. I already signed the engagement letter. It's for our own protection too. Ayaw ko namang may masabing masama ang mga stockholders sa'yo, lalo na't ikaw ang mukha ng bagong project. Hindi siya nakasagot. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging tila isang makapal na pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila pagbibilang ng oras bago ang isang malakas na pagsabog. Sa gitna ng katahimikang yon, naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng kaniyang telepono sa kaniyang bulsa. Mabilis niya itong kinuha, ngunit bago pa niya maitago, nakita ko ang isang pangalang nag-flash sa screen. The Shadow. Ang kaniyang mukha ay naging maputla na tila isang bangkay. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa bintana. Pilit na itinatago ang kaniyang reaksyon. I have to take this, Hon. Importante lang. Mauna ka na sa taas, susunod ako. Hindi ako kumibo. Pinanood ko siyang lumabas ng silid ng may mabilis na mga hakbang, ang kaniyang katawan
ay tila nakayuko sa bigat ng kaniyang sariling mga lihim. Nang masiguro kong malayo na siya, mabilis kong kinuha ang aking sariling telepono. Ngunit bago ko pa matawagan ang aking tamto, napansin ko ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Marco nang mabilis siyang lumabas. Nilapitan ko ito at pinulot. Isang maliit na susi na may nakaukit na numero ng isang deposit box sa isang bangkong hindi namin ginagamit sa kumpanya. Kasabay nito, isang bagong mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa hindi kilalang numero na nagpadala ng liham kanina. Bukas, 3:00 ng hapon sa lumang pier. Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa kaluluwa ng asawa mo, pumunta ka. Huwag kang magsasama ng kahit sino kung ayaw mong mawalang parang bula ang kinabukasan ni Mia. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagiging isang malaking bitag na hindi ko na alam kung ako ba ang naglalatag o ako ang dahan-dahang nahuhulog. Tumingin ako sa painting ni Papa. Ang aking puso ay puno ng takot. Ngunit ang aking paninindigan ay tila bakal na, unti-unting pinapatigas ng apoy. Kaya ko bang harapin ang katotohanang naghihintay sa pier na yon? O ito na ang huling hakbang bago ang tuluyang pagkawasak ng lahat ng aking pinoprotektahan? Ang bawat hininga ng aking anak na si Mia habang siya ay nahihimbing ay tila isang marahang himig na nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa aking naguguluhang isipan. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, pinagmamasdan ng kanyang inosenteng mukha na hindi nababakas ang anumang bigat ng mundong kaniyang ginagalawan. Ang bango ng kaniyang balat, na amoy gatas at sariwang pulbos, ay tila isang gamot na humahaplos sa aking sugatang puso. Mami, bakit mo po ako pinagmamasdan? Hindi ka pa po ba matutulog? Nagulat ako nang dahan-dahang imulat ni Mia ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang boses ay puno ng antok, ngunit nandoon ang pag-alala na hindi dapat nararamdaman ng isang batang 8 taong gulang. Hinaplos ko ang kanyang malambot na buhok, pinipilit na itago ang panginginig ng aking mga daliri. Wala lang anak. Gusto lang kitang bantayan. Alam mo, Mia, simula bukas, magkakaroon tayo ng bagong pakikipagsapalaran. Malalayo tayo sa ingay. Malalayo tayo sa lungkot. Pangako ni Mami, hinding-hindi ka na matatakot muli. Niyakap ako ni Mia ng mahigpit. Ang kanyang maliit na ulo ay isinandal niya sa aking balikat. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang paalala na anuman ang mangyari sa pier bukas, anuman ang bumagsak na bagyo sa darating na board meeting, kailangan kong manatiling matatag. Para sa kanya, handa akong maging isang kuta na hindi matitibag ng anumang alon. Nang muling makatulog si Mia, dahan-dahan akong lumabas ng kaniyang silid. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga pangarap. Pumasok ako sa aking silid at sinimulang ilabas ang isang malaking kahon. Doon ko isa-isang inilagay ang mga mahahalagang alaala ni Papa, ang kaniyang paboritong pluma, ang lumang relo na palagi niyang suot, at ang mga larawan namin nung ako ay bata pa. Ang bawat gamit na hawakan ko ay nagdadala ng isang gunita ng pagmamahal na ngayon ay tila napakalayo na. Habang nag-aayos ako, narinig ko ang mahihinang boses mula sa kabilang silid. Ang silid panauhin kung saan madalas tumambay si Clarissa. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa aking pandinig. Nararamdaman ko ang lamig ng kristal na baso na kanilang pinagsasaluhan. Ang bawat pagdampi nito sa kanilang mga labi ay tila pagdiriwang ng isang tagumpay na akala nila ay abot kamay na. Cheers, Marco! Bukas, sa oras na matapos ang board meeting at mailipat ang lahat ng pondo sa Metro South, tayo na ang magdidikta ng tadhana. Hahayaan na nating mabulok si Isabel sa kumpanyang ito habang tayo ay nagpapakasasa sa ibang bansa.
Ang tinig ni Clarissa ay puno ng pananabik, isang uri ng kagalakang nagmumula sa paghihirap ng iba. Narinig ko rin ang tugon ni Marco. Ang kaniyang boses ay puno ng pagmamataas, na tila ba ang lahat ng ito ay bunga ng kaniyang sariling pawis. Deserve natin ito, Clarissa. Masyadong matagal akong naging bilanggo sa anino ng pamilya Dizon. Bukas, matatapos na ang pagpapanggap ko bilang mabuting asawa. Ang board meeting na yon ang magiging huling pagkakataon na makikita niya akong nakaluhod sa kanyang harapan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bawat salita nila ay tila isang apoy na sumusunog sa huling bakas ng aking awa. Ang kanilang pagdiriwang ay tila isang sayaw sa ibabaw ng aking libingan, ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay dahan-dahang naglalapit sa kanila sa sarili nilang bitag. Muli kong tiningnan ang puting sobre na naglalaman ng banta sa buhay ni Mia. Bukas ng hapon, bago ang pinakahihintay nilang board meeting, kailangan kong harapin ang misteryong naghihintay sa pier. Maaring ito ay isang pananakot lamang o maaring ito na ang susi upang tuluyan kong maialis ang leeg ng aking anak sa maduming kamay ni Marco. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay balot ng makapal na ulap. Walang bituin na nagbibigay ng liwanag. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malaking buntong hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Kinuha ko ang aking laptop at muling nirepaso ang bawat dokumentong inihanda ko para sa bukas. Ang bawat numerong nakasulat doon, ang bawat pirma ni Marco na aking nakalap, ay magiging mga bala na tatapos sa kanilang mga pangarap. Ang gabi bago ang unos ay laging tahimik. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga kamay ay nananatiling malamig sa ibabaw ng mesa. Ngunit sisiguraduhin ko na pagkatapos ng bagyong ito, tanging ang katotohanan na lamang ang matitirang nakatayo. Paano ko haharapin si Marco bukas sa mesa ng mga direktor? Gayong alam ko na ang bawat ngiti niya ay isang hudyat ng aking kamatayan. At sino ang taong naghihintay sa akin sa pier? Ang taong may hawak sa tadhana ng aking kaisa-isang anak? Ang bulwagan ng aming kumpanya ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila nagbababala ng isang malakas na lindol. Ang amoy ng mamahaling kape at ang bango ng mga bagong limbag na papel ay humahalo sa lamig ng aircon na tila sumasabay sa panginginig ng aking kalooban. Nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng makintab na mahogany. Suot ko ang aking pinakapaboritong puting suit, ang aking baluti, para sa araw na ito. Sa aking kanan, nakaupo si Marco nang may tuwid na likod at isang mapagmataas na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan habang tinitingnan ang tumpok ng mga dokumento sa harap ko. Sa kanyang isip, ilang minuto na lamang ang kailangan at magiging ganap na siyang hari ng kumpanyang ito. Sa likuran niya, nakita ko rin si Mami Aurora na nakaupo sa hanay ng mga bisita. Suot ang kanyang bagong brilyanteng kwintas na tila ba isang tropeyo ng kanyang inaakalang tagumpay. Ladies and gentlemen, members of the board, simula ni Marco sa isang boses na puno ng pekeng autoridad. Ngayong araw ang Dizon Group ay papasok sa isang bagong yugto. Metro South will be our legacy. Isabel, if you may do the honors of signing the final handover and funding authorization. Inabot niya sa akin ang gintong pluma. Ang kaniyang daliri ay bahagyang dumampi sa aking balat. At naramdaman ko ang matinding pandidiri na tila isang uod na gumagapang sa aking braso. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga stockholders na puno ng pag-asa. Dahan-dahan kong kinuha ang pluma, ngunit sa halip na ilapat ito sa papel, ay binitiwan ko ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng pluma sa kahoy ay tila isang hudyat ng simula ng kaniyang katapusan. Marco, bago ko pirmahan ang mga dokumentong ito, may gusto lang akong ipakita sa lahat. Isang mahalagang bahagi ng audit report na nakalimutan mong isama sa iyong presentation.
Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naging isang matigas na maskara. Isabel, what are you doing? Wala sa agenda ang audit ngayon. Pirmahan mo na yan para matapos na tayo. Hindi ko siya pinansin. Sa isang bahagyang pagpindot ng aking daliri, sa remote control, ang malaking screen sa likuran ko ay nagliwanag. Ngunit hindi ang plano ng Metro South ang lumabas. Sa halip, isang serye ng mga larawan at dokumento ang bumulaga sa lahat. Ang unang larawan ay ang pagtatagpo nila ni Clarissa sa isang hotel. Kasunod ang mga audit trail ng lihim na account sa ibang bansa kung saan dumaan ang mga ninakaw na pondo ng kumpanya. Ang bulwagan na dati ay tahimik ay biglang napuno ng mga mahihinang bulungan na tila isang kawan ng mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ko ang mukha ni Mami Aurora na naging maputla na tila isang bangkay. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kaniyang kwintas. Si Marco naman ay napatayo. Ang kaniyang mukha ay naging pula sa galit at hiyang nararamdaman. Ano ito, Isabel? Peke ang mga yan! Niloloko mo ang board! Sigaw ni Marco. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Hindi iyan peke, Marco. Iyan ang katotohanan na pilit mong itinago sa likod ng iyong mga yakap at halik. Sagot ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Pinindot ko muli ang remote at lumabas ang dokumentong pinakamasakit sa lahat. Ang papel na nagpapakitang ginawa mong garantor ang ating anak na si Mia sa iyong mga ilegal na utang. Itataya mo ang lahat, pati ang kinabukasan ng sarili mong anak, para lang sa kasakiman mo. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga stockholders ay tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at pagkadismaya. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng boardroom ay bumukas. Ang mga yabag ng mga sapatos ng mga pulis ay naging tila isang marcha ng hustisya na papalapit sa kinalalagyan ni Marco. Mr. Marco Dizon, you are under arrest for grand embezzlement, money laundering, and falsification of public documents. Pahayag ng opisyal na nangunguna. Nang maramdaman ni Marco ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kaniyang mga pulso, bumagsak siya sa kaniyang mga tuhod. Tumingin siya sa akin ng may mga matang puno ng pagmamakaawa. Ang kaniyang dating pagmamataas ay naglaho na parang bula. Isabel, please. For Mia, huwag mong gawin ito sa akin. Lumapit ako sa kanya at tumitig ng diretso sa kaniyang mga mata. Ginawa ko ito para kay Mia, Marco. Para ilayo siya sa isang amang turing sa kanya ay isang piraso lamang ng ari-arian. Ang utang na loob na sinasabi mo, tapos na ang paniningil ko. Pinanood ko silang hilahin si Marco palabas ng silid, habang si Mami Aurora ay naiwang humihikbi at pilit na tinatabunan ng kanyang mukha sa harap ng mga kamera ng media na biglang nagsidatingan. Nanatili akong nakatayo sa kabisera ng mesa. Ang aking puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, may isang huling banta na muling pumasok sa aking isipan. Saan naroon si Clarissa? Bakit hindi siya sumipot sa board meeting na ito, gayong siya ang pinaka-interesado sa aking pagbagsak? Biglang nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa Tamtu ang aking nabasa. Ma'am Isabel, nawawala si Mia sa eskwelahan. Nakita ang isang sasakyang pagmamay-ari ni Clarissa na papalabas ng gate, ilang minuto lang ang nakakalipas. Naramdaman ko ang biglang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang tagumpay na hawak ko ay biglang naging abo sa aking mga kamay. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng aking sariling pagkagunaw. Wala na ang lamig ng executive room. Wala na ang tagumpay ng aking mga plano. Ang tanging nararamdaman ko ay ang nanunuot na takot na tila isang madilim na kamay na sumasakal sa aking hininga. Tumakbo ako palabas ng gusali.
Ang aking puting suit na simbolo ng aking kapangyarihan ay tila naging isang mabigat na pasanin habang hinahanap ko ang aking sasakyan sa gitna ng nagkakagulong media at mga tao. Ma'am Isabel, sa lumang pier po, doon dinala ni Clarissa ang bata. Sigaw ng aking tamtu sa kabilang linya ng telepono. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa dalampasigan, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa manibela. Ang aking paningin ay lumalabo dahil sa hindi mapigil na mga luha. Sa aking isipan, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Mia, ang kaniyang tawa, ang kaniyang mga pangako. Paano nagawa ni Clarissa na gamitin ang isang inosenteng bata sa kaniyang maduming laro? Ang pinsan kong itinuring kong kadugo, ang babaeng binigyan ko ng lahat, ay siya palang kukuha sa kaisa-isang bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Pagdating ko sa lumang pier, ang amoy ng lansa ng dagat at ang kalawang ng mga lumang barko ay humalo sa takot na bumabalot sa aking pagkatao. Nakita ko ang sasakyan ni Clarissa na nakaparada sa dulo ng kalyeng walang tao. Ang bawat hakbang ko sa magaspang na semento ay tila paglalakad sa isang bangin. Doon, sa gilid ng isang abandonadong bodega, nakita ko siya. Si Clarissa ay nakatayo sa gitna ng init ng araw. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng pinaghalong galit at desperasyon. Hawak niya sa kamay ang isang bote ng tubig habang si Mia ay nakaupo sa loob ng sasakyan. Nakasara ang lahat ng bintana sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw. Ang bawat hikbi ng aking anak na nakikita ko sa likod ng salamin ay tila isang saksak na paulit-ulit na bumabaon sa aking dibdib. Clarissa, pakawalan mo ang anak ko. Tapos na ang laban. Wala na si Marco. Kinuha na siya ng mga pulis. Sigaw ko. Ang aking boses ay napaos dahil sa matinding emosyon. Wala na si Marco. Niloloko mo ako, Isabel. Sabi niya, tayo ang mananalo. Sabi niya, pagkatapos nito ay lilipad na kami patungong ibang bansa. Tumawa siya ng pagak. Isang tawang tila nagmumula sa isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Binigay ko sa kanya ang lahat. Ang dangal ko, ang buhay ko, lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. At ngayon sasabihin mong wala na siya? Clarissa, makinig ka sa akin. Sa presinto, ang unang ginawa ni Marco ay ilaglag ka. Sinabi niya sa mga pulis na ikaw ang utak ng lahat, na ikaw ang nag-udyok sa kanya na mandaya at magnakaw. Ginamit ka lang niya, Clarissa, tulad ng paggamit niya sa akin. Itinuring ka lang niyang kasangkapan na pwedeng itapon kapag gipit na siya. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang mundo. Ang bote ng tubig sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Ang pagtapon ng likido sa semento ay tila pag-agos ng kanyang huling pag-asa. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Doon ko naramdaman ang muling pag-vibrate ng aking telepono. Isang video call mula sa aking legal team sa presinto. Itinaas ko ang screen upang makita niya. Doon sa screen, nakita si Marco na nakaupo sa loob ng interrogation room. Ang kaniyang boses, kahit mahina, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pier. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw na yan. Lahat iyan ay plano ni Clarissa. Siya ang may hawak ng mga account. Siya ang pumilit sa akin. Mahal ko si Isabel. Naligaw lang ako dahil sa babaeng yan. Isang malakas na sigaw ng pagkadurog ang kumawala sa mga labi ni Clarissa. Napaluhod siya sa magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Tila ayaw nang marinig ang anumang katotohanan. Sa sandaling iyon, mabilis kong nilapitan ang sasakyan at binuksan ang pinto. Mami! Ang boses ni Mia ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Niyakap ko siya ng napakahigpit.
Ang init ng kanyang maliliit na bisig ay tila muling bumuo sa aking nawasak na pagkatao. Ang bawat patak ng kaniyang luha sa aking balikat ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng 10 taon. Tiningnan ko si Clarissa na nananatiling nakaluhod sa malayo, humihikbi at nagsasalita sa sarili. Kasabay nito, dumating ang mga tauhan ng kumpanya upang bawiin ang lahat ng kagamitang kinuha niya. Ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang ilusyon ng tagumpay, ay dahan-dahang naglalaho na parang usok. Siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng init ng araw, dala ang bigat ng isang pagtataksil na siya rin ang may gawa. Ngunit habang papalayo kami ni Mia, narinig ko ang huling mga salita ni Clarissa na tila isang sumpa na dinala ng hangin. Akala mo ba tapos na, Isabel? Ang mga taong pinagkakautangan ni Marco, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kabayaran at hindi lang pera ang kailangan nila. Naramdaman ko ang muling panlalamig ng aking batok. Ang bawat hakbang ko patungo sa kalayaan ay tila may kasunod pa ring madilim na anino. Ang presyo ng pagkakamali ni Marco ay hindi pa tuluyang nababayaran at natatakot ako na ang huling singil ay mas mahal pa kaysa sa kumpanyang aking ipinaglaban. Hindi na baling mawala ang lahat, huwag lang ang katahimikang ito. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na naglalakbay sa aking isipan habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina. 2 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang mundong binuo ko sa paligid ng mga kasinungalingan ni Marco. Ngayon, ang tanawin sa aking harapan ay hindi na ang madilim at kalawanging pier, kundi ang nagniningning na mga ilaw ng lungsod na tila mga brilyanteng nakakalat sa madilim na pelos ng gabi. Ang bawat hininga ko ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang amoy ng sariwang lavender mula sa humidifier sa aking tabi ay humahaplos sa aking mga sentido, malayo sa nakasusulasok na amoy ng pagtataksil na dati ay tila hindi ko na maalis sa aking balat. Ang Dizon Group ay muling nakatayo, hindi na bilang isang kumpanyang binuo sa utang na loob, kundi bilang isang imperyong itinatag sa katapatan at talino. Naramdaman ko ang marahang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng makintab na mesang gawa sa salamin. Isang mensahe mula sa aking abogado. Ma'am Isabel, naibasura na ang huling apela ni Marco. Mananatili siya sa loob ng 12 taon. Wala na ring natitirang ari-arian sa pangalan niya o ni Clarissa. Ang lahat ay naibalik na sa inyo at kay Mia. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Wala akong naramdamang tuwa, ngunit may isang uri ng kapayapaan na dumaan sa aking sistema. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa pananakit sa iba, kundi sa pagbawi sa sarili mong buhay na hinayaan mong nakawin ng iba. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag ni Marco na magaspang na parang papel de liha. Ngayon, ang mga kamay na ito ang humahawak sa tadhana ng libu-libong empleyado at ang mga kamay ring ito ang nagpapatulog sa aking anak nang may kasiguraduhan ng kaligtasan. Mami, bakit po hindi ka pa natutulog? Tapos na po ba ang trabaho niyo? Ang boses ni Mia ay tila isang malambot na himig na pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Pumasok siya sa opisina ko. Suot ang kanyang paboritong pajama, bitbit ang isang lumang libro ng mga kwento. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot na nakita ko sa pier 2 taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang tanging nandoon ay ang kislap ng kuryosidad at pagmamahal. Tapos na anak, tapos na ang lahat ng dapat tapusin. Sagot ko habang kinakarga ko siya. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang anchor na nagpapanatili sa akin sa lupa. Inilapat ko ang aking pisngi sa kanyang ulo. Dinaramdam ang init ng kanyang pagkatao. Mula ngayon, ang oras ni Mami ay para sa iyo na lang. Naupo kami sa malambot na sofa. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang pumapasok sa silid. Sa loob ng katahimikang yon,
Naalala ko ang huling pagkakataon na nakita ko si Clarissa. Siya ay nasa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Marco. Hawak ang isang basyong bote ng pabango na tila bayo ng kaniyang huling kayamanan. Ang kasakiman ay naging isang bilangguan na siya mismo ang nagtayo. Habang binabasa ko ang kwento kay Mia, naramdaman ko ang unti-unting pagpikit ng aking sariling mga mata. Ang bawat salita ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang sugat sa aking puso ay hindi na nagnanaknak. Naging isa na itong pilat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Ang reynang bumangon mula sa abo ay hindi na nangangailangan ng hari upang maging buo ang kanyang kaharian. Nang makatulog si Mia sa aking bisig, dahan-dahan akong tumingin muli sa langit. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Isang pangako ng mga umagang wala ng luha at mga gabing puno ng katahimikan. Ito na ba ang tunay na tagumpay? Ang makita ang sarili mong muling nakangiti sa harap ng salamin, hindi dahil may nagmamahal sa'yo, kundi dahil natutunan mo ng mahalin ang babaeng matagal mong kinalimutan. Ang bawat bakas ng aking mga paa sa basang buhangin ay dahan-dahang binubura ng banayad na paghampas ng tubig dagat. Narito ako sa aming rest house sa Batangas, ang lugar kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo sa isang mahabang yakap ng kahel at lila. Ang amoy ng alat at ang sariwang simoy ng hangin ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng ginto. 10 taon akong naging bilanggo ng isang maling pangarap. 10 taon akong naniwala na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa mawala na ang sarili mong pagkatao. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang malawak na karagatan, napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tanikala, kundi isang pakpak na magdadala sa'yo sa rurok ng iyong sariling kaligayahan. Ang balita tungkol kay Marco ay dumating sa akin sa isang maikling sulat mula sa kaniyang abogado. Ang kaniyang buhay sa loob ng rehas ay puno ng pagsisisi, isang malamig na realidad kung saan ang kaniyang tanging kasama ay ang mga anino ng kaniyang sariling kasakiman. Si Mami Aurora naman ay nananatili sa isang maliit na bahay sa probinsya. Malayo sa karangyaan ng lungsod, bit-bit ang kaniyang mga brilyanteng, wala na ngayong ningning dahil wala nang nakatingin. At si Clarissa, ang pinsan kong naging biktima ng kaniyang sariling ilusyon, ay nananatiling nakakulong sa katahimikan ng kaniyang sariling isipan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan, ito ay dumarating sa paraan ng pagpaparamdam sa'yo ng kawalan ng lahat ng bagay na inakala mong mas mahalaga kaysa sa dangal. Mami, tingnan mo ang nahanap kong shell. Ang ganda po, parang korona. Tumakbo si Mia patungo sa akin. Ang kaniyang maliliit na paa ay lumilikha ng mga tilamsik ng tubig sa buhanginan. Ang kaniyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Kinuha ko ang shell mula sa kaniyang kamay at tiningnan ang perlas na kislap nito. Hinaplos ko ang kaniyang mukha, ang aking kaisa-isang kayamanan na nagbigay sa akin ng lakas upang bumangon mula sa mga abo. Oo, anak, napakaganda. At tulad ng shell na ito, kahit gaano kalakas ang hampas ng alon, nananatili itong buo at matatag. Ganyan ka at ganyan din si Mami. Binuhat ko si Mia at naglakad kami pabalik sa aming tahanan. Tumingin ako sa huling sinag ng araw bago ito tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Ang bawat sugat sa aking puso ay tuluyan ng naghilom. Hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil tinanggap ko ito bilang bahagi ng aking paglago. Ang reyna ay hindi na nangangailangan ng palasyong gawa sa kasinungalingan. Ang aking kaharian ay narito sa bawat ngiti ng aking anak, sa bawat matatag na hakbang ng aking mga paa, at sa bawat gabi na natutulog ako ng may malinis na konsensya at pusong puno ng kapayapaan. Ang paglalakbay na ito ay hindi nagtapos
sa isang paghihiganti, kundi sa isang pagpapatawad. Pagpapatawad sa aking sarili dahil hinayaan kong masaktan ako ng matagal. Ngayon, ang bawat umaga ay isang bagong pahina at ang tinta na aking gagamitin sa pagsusulat ay hindi na ang dugo ng aking mga sakripisyo, kundi ang liwanag ng aking sariling tagumpay. Ang reyna ng mga abo ay wala na. Ang natira ay isang babaeng malaya, isang inang nagmamahal, at isang Isabel na natutunan ng mahalin ang kaniyang sarili higit sa lahat. Sa dulo ng lahat, ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang mamuhay ng maayos, ng masaya, at ng may dangal na hindi kailanman mabubura ng anumang bagyo.